Well, we just received the news today that Kiko Barzaga was actually suspended by the House plenary kanina sa pagkatapos isumite sa plenaryo ang committee report recommending the suspension of Kiko Barzaga. Well, ano masasabi natin? Surprise, surprise. I mean, even Kiko Barzaga knew that this House majority is gonna suspend him. Eventually nga yan, pag inulit pa niya, baka bigyan siya naman ng bagong kaso for expulsion. But I think the point na ni-raise dito nila Congressman Marcoleta at saka nila Leviste ay may valid point. Kung tayo nga ng mga individual ay mayroong karapatan na magpahayag ng ating saloobin bilang bahagi ng ating karapatan ng freedom of expression, ay di lalo na itong mga kongresista, lalo pat ang bawat kanilang binibitawang salita diyan sa halls of Congress are what you call privileged communication. I mean, you could not even be sued for libel for whatever you say in the halls of Congress for as long as it is done in your official capacity as a congressman habang ikaw ay nando sa Kongreso. Kanya nga po yung mga congressman, yung mga senador, para maiwasan yung ma-filean sila ng kasong libelo, ang gagawin yan, magpa-file muna ng resolution or magde-deliver ng privileged speech sa Kongreso. Because the moment that it is delivered in the halls of Congress o nag-file ka muna ng resolution, whatever you say there is privileged communication. Now, if it is privileged communication that cannot be the basis of a criminal charge, why is it now the basis of an administrative charge against Kiko Barzaga? Dahil ba tinawag niya si Pangulong Marcos na magnanakaw, na korap, na siya ang pasimuno ng lahat ng ito? Yun na ba yung kanyang the basis of the ethics complaint against him? Yung kanyang bang kilos, yung kanyang pagmiyaw-miyaw, ito ba ay sapat para ang isang kongresista ay i-dismiss mo? Well, sa Kongreso po, everything is a political decision. It is not based on facts, it is not based on law, pati nga po impeachment. It is not based on evidence. It is based purely on political decision. It is a political question at kung gusto talaga ng mga kongresista, ay magagawa nila. But I think this is where this congressman na nakabilang sa mayorya has underestimated itong si Kiko Barzaga. I think by doing what they did, dahil ginawa nila ito kay Kiko Barzaga, ang political stock, yung popularity ni Kiko Barzaga will just shoot up another notch or few notches higher. Lalo siyang marirecognize sa mga tao sa kanyang paglaban dito sa administrasyon. And they have exposed themselves, itong mga kongresista. Nakita lalo ng mga mamamayan kung ano sila. Pagkatapos ng pagtakpan, pagkatapos yung magsipagnakaw diyan sa Kongreso, ngayon ay pinagtatakpan ninyo yung nakawan, at ngayon parurusahan ninyo yung nagsasalita laban doon sa nakawan. So everything is being done, lahat ay ginagawa nitong Kongreso na ito to make sure na ang mga magnanakaw at yung mga ninakaw nila ay napoproteksyonan. In-expose lang nila yung sarili nila sa sambayan ng Pilipino na itong Kongreso na to ay wala talaga tayong aasahan. Mula noon pa hanggang sa kasalukuyan, this is all about their political interests, financial interests. This is all but ang terminolohiya po dito noon ng panahon ni Marcos, nakakatuwa, nung inabolish niya yung Kongreso after declaration of martial law. Alam niyo kung anong tawag ni Ferdinand Marcos sa Kongreso nun to justify yung pag-abolish niya dito? Sabi niya, the Congress is just a gathering ground of political demagoguery. I-google nyo na lang kung anong ibig sabihin nun. But whatever it is that he was saying at that time, yung Ferdinand Marcos Sr., this is exactly what Congress is today.
Kung ano ito nung panahon ni Marcos, kaya niya dinisolve ang Kongreso. Ito na uli ngayon ang Kongreso sa panahon ng kanyang anak. Pero hindi niya i-dissolve yung Kongreso kasi it is working to his advantage. Kaya kay Congressman Kiko Barsaga, I think he is a lot smarter than what you think he is. Congratulations sa'yo. Bagamat ikaw ay suspendido, tingin ko you have accomplished the things that you wanted to accomplish. You have baited this congressman, and they took the bait, hook, line, and sinker. And there will be more to come dito sa sarsuela na ito na meron sa Kongreso. But I think Kiko Barsaga has just hastened o pinabilis niya ang mga politikal na kaganapan sa ating bansa sa pangyayari na ito. At tayong lahat patuloy tayong magbabantay, patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong mag-aaral pagkat tunay na mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.